Wow! Just wow! Sarkastikong wika ko nang makita ko sa akto ang boyfriend kong si Felix sa mall. May kaakbay pa itong isang babae na mukhang clown dahil sa kapal ng makeup sa mukha. Tapos ay hinalikan niya sa may bandang leeg ang babae, kaya napahagik-hik ito na para bang kinikilig. Pareho pa nga silang tumatawa na ang akala mo ay sobrang saya nila. Alisa! Babe! I can explain! Gulat at halatang kinakabahan na saad naman ni Felix. Inalis pa niya ang pagkakaakbay sa babae at umambang lalapit sa akin pero itinaas ko ang kanang kamay ko para pigilan siya. Babe, it's not what you think it is, okay? She's my cousin. Agad na paliwanag pa niya kaya sarkastiko akong natawa. Sobrang lumang linyahan na kasi ng mga cheaters ang I can explain at it's not what you think it is. Tapos ang kasunod niyan ay siguradong maghahabol-habol sila na para bang sad boy at parang sila ang biktima. Wala na bang bago? Cousin? Gulat at nalilitong tanong naman ng babae. Agad siyang tiningnan ng masama ni Felix kaya muli itong nanahimik. Bongga! Ang sweet mo pala sa cousin mo ah. May payakap at pahalik ka pa. Incest yarn? Sagot ko. Napansin kong marami ang napalingon sa gawin namin at wala naman akong balak na mag-eskandalo at magmukhang kaawa-awa. Hindi ko ile-level ang sarili ko sa kanila. Ako si Alisa Hidalgo, 28 years old na ako at kasalukuyang operations manager ng isang account sa isang kilalang BPO company. Graduate ako ng kursong Business Administration at nakapagtapos ako with flying colors. I know my worth. Kaya hindi ko hahayaan na mapahiya ako dahil lang sa kanila. Maraming nai-intimidate sa akin dahil nga wala akong kinatatakutan. Hindi rin ako natatakot na sabihin ko anong nasa isip ko. At mas lalong hindi ako takot na mabuhay mag-isa. Ganun pa man, ay naniniwala pa rin ako na darating ang araw na makakakilala ako ng lalaki na makakasama ko sa buhay. Yung lalaki na maiintindihan ang ugali ko. Babe, pag-usapan natin doon ng maayos. Please. Huwag tayo rito dahil maraming tao. Huwag tayong gumawa ng eskandalo dahil nakakahiya. Mababa ang boses. Napakiusap pa niya kaya agad akong napangiwi. Oh, don't worry Felix. Hindi naman ako mag-e-eskandalo. I'm just here to dump your ugly ass. Natatawa at may halong panunuya na wika ko. Bago nagsimulang maglakad palayo. Narinig kong nagtawanan ng mga taong nakarinig nun, kaya agad akong napangisi. Satisfied na ako sa nangyari. Nagkakilala kami ni Felix 6 months ago. Gaya ko, ay isa rin siyang operations manager sa kaparehong kumpanya. Pero magkaiba kami ng account. Sa totoo lang ay hindi naman siya gaanong gwapo, pero malakas ang dating niya. At aminado ako na na-attract ako sa kanya nang magsimula na siyang manligaw sa akin. At dahil akala ko nga ay matino siyang tao, tapos ay successful pa. Pero mali pala ako. At one point, nakadama ako ng disappointment na nagawa niya akong lokohin. Ilang beses na rin akong nakarinig ng usap-usapan sa kumpanya na babaero nga daw siya. Pero hindi ko yun pinakinggan. At ngayon nakita ko na mismo, ay hindi ako nagdalawang isip na makipaghiwalay sa kanya. 3 buwan pa lang ang relasyon namin. At hindi ako manghihinayang na itapon yun para sa manlulokong kagaya niya. After all, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako pangit. Oo, hindi ako kasing ganda ng ibang babae. Pero may itsura din naman ako. Babe, please, let's talk. Narinig kong wika pa niya pero hindi ko na siya pinakinggan pa. Taas noong nagpatuloy ako sa paglalakad habang nakangisi na parang wala lang sa akin ang nangyari. Isa siguro ito sa mga mahirap intindihin sa ugali ko. Magaling kasi ako sa pagkokontrol ng emosyon. Yung kahit paanong nararamdaman ko, kayang-kaya ko yung itago. Sa mga sumunod na araw, ay nagpatuloy ako sa buhay na parang hindi ako galing sa breakup. Tubong Pangasinan ako. Adolfo ang pangalan ni Papa at Lisa naman ang pangalan ni Mama. Hindi kami mayaman, pero hindi naman kami nahihirapan. Lalo na't nagmamay-ari ng isang maliit na seafood restaurant sa Pangasinan ng mga magulang ko. At mas medyo gumaan ang buhay namin mula nang nakapagtapos na ako sa kolehiyo. Agad kasi akong nakatanggap ng job offer dito sa Taguig.
At mula noon ay dito na ako namalagi. Ganun pa man, ay madalas pa rin akong umuwi sa bahay para pasyalan ng mga magulang ko. Babe, can we talk? Please. Agad na saad ni Felix isang gabi habang naglalakad ako sa hallway ng kumpanya para makapasok na sa production floor. Felix, tumigil ka na, pwede ba? Ikaw itong nakiusap na huwag akong mag-eskandalo sa mall dahil takot kang mapahiya. Pero ako naman ang pinapahiya mo ngayon. Pabulong na saad ko. Sa totoo lang ay naiirita na ako dahil lagi niya akong sinusundan at pinipilit na ayusin daw namin ang relasyon namin. Babe, ayusin naman natin to. Pakiusap ulit niya. Ayusin mo ang relasyon niya ng pinsan mo. Giit ko pa, kaya naman agad siyang napangiwi. I was wrong, okay? I was wrong. Promise hindi ko na uulitin. Just give me one last chance. Pakiusap naman niya kaya agad akong napangiwi. I'm sorry Felix pero wala kasi sa vocabulary ko ang salitang second chance, lalo na kapag cheating ang issue. Now, will you please excuse me? Busy ako at marami pang kailangang tapusing trabaho. Giit ko naman. Nakita ko ang panlulumo sa mukha niya nang magsimula na akong maglakad at nilampasan ko na siya. Sa mga sumunod pang araw ay ganun pa rin. Minsan ay gusto ko na siyang i-report as stalker. Pero baka pagtawanan lang ako ng mga pulis. Alam ko naman kasing sasabihin nila na normal lang ang lover's quarrel. Lalo pat mukhang harmless naman itong si Felix. Habang naglalakad sa mall isang araw, papunta sa grocery, ay napangiwi ako nang makita si Felix sa hindi kalayuan na naglalakad, papalapit sa akin. Napabuntong hininga ko kasi alam kong mangungulit na naman siya. Saglit naman akong tumigil sa paglalakad at iginala ang paningin ko sa paligid. Sa hindi kalayuan ay nakita ko ang isang matangkad na lalaki. All black ang suot at naka-shades pa ito. Kahit nasa loob ng mall. Bahagya nga rin siyang nakayuko na para bang hindi siya komportable. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero nagmamadali akong lumapit sa kanya. Bago pa makalapit si Felix ay hinigit ko sa braso ang lalaki at agad ko siyang siniil ng halik. Hey love, nandito ka lang pala eh. Kanina pa kitang hinahanap. Malawak ang ngiting wika ko. Pasimple pa akong napalingon kay Felix na halatang nagulat. Ang ibang taong nakakita naman ng ginawa ko ay napasinghap. Napailing naman sa huli si Felix habang naglakad, paalis. Dahil doon ay parang nakahinga ako ng maluwag at nakangiting tumingin sa lalaki. You kissed me? Gulat at nalilitong wika naman niya. Ay sorry, akala ko ikaw yung boyfriend ko eh. I mean katindig mo kasi at medyo hawig din kayo. Pagdadahilan ko naman. Maglalakad na sana ako pero agad niya akong hinigit sa braso. Wait, pagpipigil niya. Agad niyang hinubad ang suot na shades at sobra akong namangha kasi nga ay sobrang gwapo niya. Yung tipo ng kagwapuhan na alam mong dadaigin pa ang mga sikat na artista sa TV. I'm gay. Wika niya, kaya napangiwi ako. Oh, okay. Congrats for coming out? Hindi siguradong wika ko. No, I mean, nakita ng boyfriend ko ang paghalik mo sa akin. Nandito siya kanina. Pero umalis siya. I know by now na he's thinking that I cheated on him. So you have to take the responsibility. Kailangan mo kong tulungan makipagbalikan sa kanya. Mahabang paliwanag niya kaya literal akong napanganga. OMG, I'm so sorry. Agad na usal ko pa. Hindi ako makapaniwala sa narinig. I mean hindi sa kasarian niya. Kasi alam ko naman na marami talagang mga gwapo na gwapo rin ang hanap. Madami naman akong kaibigan na katulad niya. Hindi lang ako makapaniwala na may nasira akong relasyon. Ay, gaga ka Alisa. Sigaw ko pa sa sarili ko. What can I do? Please, I'm willing to help. I'm really sorry. Nag-aalalang saad ko pa. Hindi ko rin alam eh. But we have to talk to him. I'll get your contact details. Mahinahong sagot naman niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ang titig niya sa mukha ko ay may halong pagkamangha. Yun bang parang hindi siya makapaniwala. At hindi ko alam kung bakit. Pero dahil desidido ako na matulungan siya na makipagbalikan sa boyfriend niya, ay pumayag ako na magpalitan kami ng contact details. Kenzo Del Rio.
Iyon ang pangalan ng lalaki na hinalikan ko para lang maiwasan ang ex kong si Felix. Nagkita kami sa isang coffee shop para mas makilalang isa't isa. At para mapag-usapan na rin ang pwede naming gawin para mapag-ayos ko sila ng boyfriend niya. Na sa ngayon ay ayaw na siyang harapin pa. Nalaman ko rin na 30 years old na siya at graduate ng kursong psychology. Pero sa ngayon may sarili daw siyang business. Hindi lang niya sinabi kung anong klaseng business at hindi ko na tinanong pa. Baka ang akala kasi niya ay sobra akong interesado sa buhay niya. Hindi na talaga niya sinasagot ang mga tawag mo? May halong panlulumo na tanong ko. Napangiwi pa ako kasi ay titig na titig siya sa mukha ko bago umiling. I think he blocked me. Pati sa mga SOCMED accounts niya. Mababa ang boses naman na sagot niya. Hindi pa rin nawawala ang titig niya sa mukha ko, kaya parang hindi ako mapakali. May dumi ba sa mukha ko? Tanong ko naman. Pansin ko kasi na ganito rin ang titig niya sa akin sa supermarket nung araw na hinalikan ko nga siya. No. Umiiling na sagot niya. I'm just wondering, how can you have a perfectly beautiful face? Seryosong tanong pa niya. Agad kong naramdaman ng pag-iinit ng magkabilang pisngi ko dahil sa narinig. Tapos ay peke pa akong tumawa at marahan ko siyang hinampas ng pabiru sa braso. Uy besh, wag kang ganyan. I like you na. Natatawa at may halong kilig na wika ko. Napangiti naman siya dahil sa sinabi ko. Sorry ulit kasi dahil sa akin nag-away kayo ng boylet mo Pero friendship na tayo Wika ko pa, kaya marahan siyang tumango. Hindi ako naniniwala na inakala mong ako ang boyfriend mo nung araw na yon. And since we're friends now, pwede mo bang sabihin sa akin ang totoong dahilan? Tanong niya. Oo. Yung ex ko kasi ang kulit Sinusundan at kinukulit ako lagi na makipagbalikan sa kanya. At alam ko na mali, pero iyon lang naisip kong gawin para lubayan na niya ako. Paliwanag ko naman, kaya napatango siya. Ayaw mo ba siyang bigyan ng isa pang chance? Kuryosong tanong niya, kaya napabuntong hininga ko bago marahang umiling. Bakit ba kayo naghiwalay? Tanong pa niya. He cheated on me. Agad na sagot ko, kaya napangiwi siya. Oh, I'm sorry. Wika pa niya. Uy, wala yun. I mean, 3 months pa lang naman kami. I admit na I really like him. But I don't like him enough para magpakatanga ko Sagot ko, kaya marahan siyang natawa. I like your personality as well. You seem fearless, but at the same time, carefree. Iyong hindi natatakot sa sasabihin ng iba. Mahinahong wika niya. Ay, ganyan talaga ako, Beshi. I mean, hindi ako pinanganak para i-please ang ibang tao, Ano sila? Sinuswerte? Natatawang sagot ko naman. Yeah. That's how you should live your life. Actually, bagay sa maganda mong mukha ang ganyang ugali. Mahinahong sagot pa niya habang titig na titig pa rin sa akin. Hindi ko alam kung bakit nakadama na naman ako ng kilig. Normal ba nakiligin sa isang tao kahit na alam mong Becky siya at hindi ikaw ang market niya? Normal lang naman siguro yun Baka masyado lang akong na-overwhelm sa kagwapuhan niya. Kahit sang anggulo ko kasi siyang tignan, hindi ko makita na binabai siya. Lalaking lalaki ang tindig, kilos at pananalita niya. But well, siya na rin mismo nagsabi na Becky nga raw siya. At wala namang masama ron, basta alam niya sa sarili niya na masaya siya. At walang inaapakang ibang tao. Ano ba yan? Nako-conscious na ako. Kanina ka pa nakatitig sa mukha ko. Saad ko ulit, pagkaraan ng ilang minuto. Ang kinis kasi ng mukha mo Pwede bang pahawak? Tanong niya na siyang labis kong ikinagulat. Ganun pa man ay napalunok na lang ako ng laway bago marahang tumango. Napakagat pa ako sa ibabang labi ko nang marahan niyang dinampian ng palad niya ang kaliwang pisngi ko. Tapos ay napangiti na naman siya na para bang hindi siya makapaniwala at sobra talaga siyang namamangha. Oh, goodness. I can't believe this is happening. Narinig kong bulong pa niya na siyang ikinakunot ng noo ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ko sa kanya. No, I mean, hindi ako makapaniwala na sobrang kinis ng mukha mo. Any advice? Anong sabon or facial ang gamit mo? Saang derma?
Alam mo na, beauty rest minsan. Agad na sagot at paliwanag naman niya. Inartehan pa niya ang boses niya na para bang isang Becky. Parang napangiwi lang ako kasi ay hindi yun bagay sa kanya. Ganun pa man, ay tumawa na lang ako sa huli. Since beshi na tayo, labas tayo minsan para magpaganda. Pwede ka rin magpunta sa apartment ko. You know, para mag-usap about girly stuffs. Malawak ang ngiting sagot ko pa. Nakita ko na pilit siyang ngumiti bago marahang tumango. Yeah, I would love that. Sagot naman niya. Anyways, wala ka bang alam na mga lugar na gustong pinupuntahan ng boylet mong si James? Pag-iiba ko ng usapan. Ilang beses ko na siyang pinuntahan sa bahay nila pero sabi ng parents niya, hindi na raw siya umuwi ron. Although may mga favorite siyang restaurants na madalas niyang puntahan. Sagot niya, kaya marahan akong tumango. Perfect! Puntahan natin ang mga restaurant na yon, baka sakaling doon natin siya makita. Agad na question ko kaya marahan siyang tumango. What about later tonight? Are you busy? Tanong niya sa akin. Today is Saturday, right? Paninigurado ko. Tumango naman siya. Wala akong pasok hanggang Sunday, so I'm free. Ngiting saad ko. Then, pwede mo ba akong samahan sa isang social gathering? Tanong niya. I mean, invited kasi kami ni James sa event na yon. And he likes events so much as well. Baka lang makita natin siya ron. Mahabang dagdag niya pa, kaya mabilis naman akong tumango. Oo naman, pero anong isusuot ko? Tanong ko. Kahit na anong dress, basta komportable ka. Nakangiting sagot niya. Iyahatid kita pa uwi, para alam ko rin kung saan kita susunduin mamaya. Dagdag pa niya. Okay, masayang sagot ko. Thank you Ako na nga itong nakaperwisyo sa'yo, pero ikaw pa tong laging naaabala dahil sa akin. Nakakahiya tuloy. Pasensya ka na ulit. Gaga kasi ako at bigla na lang nangahalik. Nag-away pa tuloy kayo ng boyfriend mo. Mahabang dagdag ko pa. It's okay. I mean, at least we met each other and became friends. It's a blessing in disguise, don't you think? Nakangiti at mahinahong sagot naman niya. True din naman, at least naging beshi tayo. Sagot ko, tapos ay napahagikik pa. Sobrang buting tao nitong si Kenzo. Kung tutuusin ay ilang beses pa lang kaming nagkita. Pero ngayong magkasama kami sa coffee shop at matagal nang nakapagkwentuhan, sobrang dami kong nalaman tungkol sa kanya. Pakiramdam ko nga ay parang ang tagal na naming magkakilala kasi ay palagay agad ang loob ko sa kanya. Kung hindi ko lang alam na hindi ako ang market niya, baka nahulog na agad ako sa kanya. Kung nagkataon na lalaki siya, baka nilamon ko mga salita ko na hindi ako magpapakabaliw sa isang lalaki. Mukhang mababaliw kasi ako ng sobra sa kanya. Sino ba namang hindi? Sobrang gwapo at bait pa niya. Hindi ba? Mabuti na lang Becky siya. At least safe ako sa panibagong disappointment. Let's go? May mga kailangan pa kasi akong asikasuhin sa office. Nakangiting pag-anyaya niya, kaya napangiti akong tumango. Pagkatayo namin ay pinagbuksan niya ako ng pinto ng coffee shop, kaya muli na naman akong napangiti at napahagikik. Ang gentleman naman, Beshi. For sure maraming umiyak na babae dahil sa'yo. Pagbibiro ko, kaya mahina siyang natawa. Nang makalabas na ako ay agad naman siyang sumunod sa akin. Sakto naman may babaeng papasok naman sa coffee shop. Kumunot ang noo ko nang makita si Kenzo na gulat na umiwas sa babae. Bahagya pa siyang namutla at napalunok ng laway. Okay ka lang? May halong pag-aalala na tanong ko. Nakita ko rin kasi na bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Pilit naman siyang ngumiti sa akin bago tumango. Alam mo na, allergic ako sa seafood. Pagbibiro na naman niya kaya mahina akong natawa. Grabe naman yan, Beshi. Seafood din naman ako. Pagbibiro ko rin naman. But you're different. Seryosong sagot niya. Kaya agad akong natigilan. I mean, komportable ako sa'yo. And that's what set you apart from the other seafoods. Beshi tayo, remember? Nakangiting pagbawi pa niya. Kaya napatangu-tangu na lang ako. Pagkatapos nun ay naglakad na kami papunta sa kotse niya. At hinatid na nga niya ako pauwi sa apartment ko. Hindi naman gaanong kalayo kaya agad din kaming nakarating. O paano Beshi? Thank you for today.
Masayang wika ko nang buksan ko ng pinto ng sasakyan. I'll see you later tonight. Nakangiti at mahinahong sagot naman niya bago ako bumaba. Bago ako pumasok sa apartment ko ay pinanood ko muna siyang umalis. At nang wala na siya ay muli akong napangiti dahil sa nangyari. Mali talaga ako na bigla na lang akong nanghalik. Pero gaya ng sinabi niya, parang blessing in disguise daw ang nangyari. Kasi ay nag-click kaming dalawa agad at naging magkaibigan. Pero grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na kaya akong pakiligin ng isang Becky na kagaya niya. So nakahanap ka na agad ng ipapalit sa akin. Narinig kong tanong ni Felix nang nasa loob na ako ng gate. Napangibi pa ako nang makita ko siyang naglalakad palapit. Loh, at least ako naghanap ng ipapalit nang wala na tayo. Ikaw nga naghanap na agad kahit na tayo pa. Agad na sagot ko naman. Ano na namang ginagawa mo rito, ha? Naiiritang tanong ko pa. Alisa, please, bigyan mo pa ako ng isang chance. Hayaan mo lang akong makabawi sa'yo. Pakiusap niya. Look Felix, I'm really sorry pero hindi na talaga okay. Let's just move along with our lives. Sana may matutunan ka sa mga nangyari. At sana, kapag pumasok ka sa panibagong relasyon, huwag mo nang lolokohin ang babaeng yun. Mahinahong sagot ko naman. Narinig ko na napabuntong hininga siya. Matapos ay marahan pang napayuko. Sa huli ay wala na siyang nagawa kung hindi ang tumalikod at maglakad ulit paalis. Nagkibit balikat na lang ako bago pumasok sa apartment ko. Mabuting tao naman to si Felix pero wala lang talaga sa bokabularyo ko ang pagbibigay ng second chance. Lalo na kung cheating na ang issue. Sa totoo lang, hindi lang naman siya ang unang lalaki na hiniwalayan ko dahil nagloko sila. Pangatlo ko na siya sa mga naging ex ko at silang tatlo ay niloko ako. Gaya rin ng sinabi ko, aminado ako na nasaktan at nadismaya ko. Sadyang magaling lang akong magtago ng emosyon. Hanggang sa hindi ko namamalayan, sa bawat araw na lumilipas ay okay na ako ulit. Pagkapasok ko sa kwarto ko, ay agad kong binuksan ang closet ko. Bigla akong naalala si Kenzo at napangiti na naman na parang isang baliw habang naghahanap ng dress na pwede kong maisuot mamaya. Aaminin ko na sobra akong excited at hindi ko alam kung dahil ba yun sa social event na sinasabi niya o dahil magkakasama kami ng aking bagong beshi na Becky. Kinagabihan, 6:00 pa lang ay nakabihis na ako. Naghihintay na lang ako ng text o tawag mula kay Kenzo na nagsasabing papunta na siya. Hindi ako nakatanggap ng text pero pagkaraan ng ilang minuto ay narinig ko ng pagbusinan ng isang sasakyan at nang sumilip ako sa bintana, agad ko siyang nakita. Kaya naman nagmamadali na akong lumabas. Siyempre, sinigurado ko muna na nakapatay ang lahat ng ilaw, nakabunot ang lahat ng saksakan at nakakandado ang lahat ng pinto at bintana. Wow, you look amazing. You're so stunning. Mahinahon at nakangiting wika niya nang makita ko. Simpleng dress lang naman ang suot ko. Pinaghalong kulay puti at dilaw yun, nalampas tuhod ang haba. Pero hapit yun sa katawan ko at alam ko na kahit papaano ay may kurba din naman akong pinagmamalaki. Tapos sa pinarisan ko yun ng kulay white na doll shoes at nag-apply din ako ng light na makeup. Bukod doon, nakalugay ang mahaba't straight kong buhok. Lagi mo akong pinupuri, baka naman lumaki ng ulo ko niyan. Pagbibiro ko na, nagpangiti lang sa kanya. But it's true, sobrang ganda mo. Kaya sobrang tanga ng ex-boyfriend mo na niloko't pinakawalan ka pa niya. I mean, kung ako ang boyfriend mo, hindi na kita pakakawalan. Nakangiting sagot naman niya bago niya ako pinagbuksan ng pinto ng sasakyan. Thank you. Wika ko naman bago pumasok sa loob at hinintay ko siya na makapasok na rin bago sumagot sa sinabi niya. Sadly, hindi ako market mo. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi mo bet ang seafoods. Sobrang gwapo mo pa naman. Kung hindi ko alam na Becky ka, naku, baka isa na rin ako sa mga girl lalo na nababaliw sa'yo. Natatawang wika ko na siyang muling nagpangiti sa kanya. Hindi naman na siya sumagot at nagpa siyang magmaneho na paalis. Pero habang nasa biyahe kami, ay patuloy pa rin kami sa kwentuhan.
Well, ako lang palang dumadaldal at laging nagtatanong sa kanya. Pansin ko kasi na medyo tipid ang mga sinasagot niya, pero hindi naman maalis ang ngiti sa labi niya. Anong klaseng event nga palang dadaluhan natin? Tanong ko. Honestly, product launching event talaga yon, pero social gathering na rin for elite people and businessman. Imbitado ako kasi isa ako sa mga investors ng smartphone na ilo-launch. Saad niya, agad akong namangha. Bukod kasi sa mahaba ang naging sagot niya ngayon, ay napagtanto ko na mayaman din pala talaga siya. Grabe, ang yaman mo pala? Wika ko naman. I mean, sa edad mong 30, may sariling negosyo ka na, tapos investor ka pa sa ganung kumpanya? Sobrang successful mo na pala. Namamangha na dagdag ko pa. Successful ka rin naman Anya, agad naman akong napangiwi. Maganda ang posisyon ko sa company, pero hindi ko alam kung successful pa rin bang matatawag yun. Empleyado pa rin kasi ako Sagot ko naman. Successful ka pa rin, sagot niya. Imagine, kung gaano karami ang mga Pilipino na nahihirapang maghanap ng trabaho, and you were able to secure that position of yours. Kaya bawat achievements natin, dapat tinuturing natin as success. Kasi yung mga maliliit na achievements at success na yun, magsisilbing hagdan yun na mas magdadala pa sa iyo sa taas. Mahabang dagdag pa niya. Ako naman ay sobrang namangha sa narinig. Grabe ang mindset niya. No wonder, sobrang successful niya sa ganitong edad. May dumi ba ako sa mukha? Mababa ang boses na tanong niya. Siguro napansin niya na titig ako sa mukha niya na may halong pagkamangha matapos niyang sabihin yon. Grabe, Beshi. Kung dumating ang araw na ma-realize mo na gusto mo na ng seafoods try natin I mean, sobrang gwapo mo kasi. Sobrang bait, successful, tapos ang ganda pa ng mindset mo. Almost perfect ka na ata Mahabang saad ko, kaya mahina siyang natawa. You're flattering me too much. Nakangiting wika naman niya. Huwag mo rin akong masyadong binibiro. Sige ka, baka seryosohin na kita. May halong banat na saad pa niya, kaya agad akong napahagikik, dala ng kilig. Naku Beshi, ang galing mong magpakilig nakakaloka ka. Kahit alam ko na parehong market natin, kinikilig pa rin ako sa'yo. Wika ko naman, kaya sabay na lang kaming natawa. Maya-maya pa'y nakita kong ipinasok niyang sasakyan sa parking lot ng isang mamahaling hotel. Nang maiparada na niya yon, ay sabay na kaming bumaba. Bago kami naglakad papasok, ay kumapit muna ako sa braso niya. Halatang nagulat siya sa ginawa ko pero napangiti lang din sa huli at hinayaan lang niya ako. Nang nakapasok na kami sa loob ay agad akong namangha kasi ay mukhang ginasusan talaga ang lugar. Sobrang ganda. Lahat ng makikita mo ay sumisigaw ng karangyaan. Bukod doon ay marami ring mga tao na alam mong galing sa mayayamang pamilya. Are you okay? Nakangiti at malumanay na tanong sa akin ni Kenzo habang naglalakad kami sa loob at naghahanap ng bakanting mesa na pwedeng pagpwestohan. Oo, sobrang nakakamanghalang. I mean, ilang beses na rin akong nakadalo sa mga social events na gaya nito. Pero hindi ganito kabongga. Sagot ko naman. Pagkatapos kong sabihin yon, ay nakahanap din kami agad ng pwesto at umupo na. Oo nga pala, hindi mo pa pinapakita sa akin yung picture ng boyfriend mo. Para lang kapag nakita ko siya, malapitan ko siya agad. Nakangiting wika ko pa. Oh yeah, I completely forgot. Sagot naman niya, bago inilabas ang cellphone niya. Nakita ko na may mga pinindot siya ron, maging ang pag-swipe niya sa screen. Tapos, maya-maya pa, ay pinakita niya sa akin ng isang picture. Agad akong napangiti kasi picture niya yon kasama ang isang gwapo rin na lalaki. Pareho silang nakangiti na mukhang masaya. At akbay pa niya ito. Pero ang isang napansin ko sa picture ay parang normal lang silang magkaibigan na magkaakbay. Ganun pa man ay hindi ko na lang yun binigyan pa ng pansin. Ito si James? Grabe ang pogi rin. Namamanghang wika ko. Ang dami siguro talagang babaeng umiyak nang malamang wala silang chance inyong dalawa. Kasi kayong dalawang may relasyon.
Pagbibiro ko ulit. Pero alam mo, ang dami ko ring mga kaibigan na kagaya nyo. Gaya mo, sobrang buti rin nilang mga tao. Kaya hindi ko maintindihan sa karamihan kung bakit hinuhusgahan nila kayo dahil lang sa kung sino kayo. Dagdag ko pa. Hindi na siguro mawawala ang ganyang ugali ng karamihan sa ating mga Pilipino. Madalas kasi, kung sino pa yung mga walang ambag sa buhay mo o yung mga walang ambag sa lipunan at wala pa namang napapatunayan sa buhay, sila pa yung mga maraming nasasabi na ang akala mo ay mga perfect sila. Pero ang totoo, karamihan sa kanila, mga palumanin naman ng pamilya o kung hindi ay umaasa sa libre sa mga kaibigan. Tapos puno pa ng inggit sa katawan at mas inuuna pang pakikialam sa iba kaysa magsikap sa sariling buhay. Mahabang sagot niya, kaya mahina akong natawa bago tumango-tango. Korek ka dyan, Beshi. Ewan ko ba sa ibang tao? Bakit hindi nilang maging masaya sa mga kapwa nila? Wika ko ulit. Hindi na ulit siya nakapagsalita nang magsimula na ang program ng event. Kasali siya sa mga tinawag sa stage para pasalamatan at ipakilala nga mga investors. Ako naman ay naiwang mag-isa sa table namin habang nakangiti siyang pinapanood. Nang makasampa siya sa stage ay nakipagkamay siya sa mga lalaking nandoon. Tapos ay agad akong napangiwi nang makitang umiwas siya sa babae na umamba ng bumeso sa kanya. Makikipagkamay pa nga sana ito sa kanya pero nilampasan niya at medyo nilayuan pa niya. Umakto siya na parang hindi napansin ito. Ang babae naman ay pilit na lang nangumiti. Isa-isa rin silang nagsalita at nang matapos siya ay kasama ako sa mga pumapalakpak bilang suporta sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang bumaba at pansin ko ang pag-iwas niya sa mga babae na nakakasalubong niya. Pero ngumingiti naman siya sa mga bumabati sa kanya at marahang tumatango. Ganun ba siya ka-allergic sa seafoods na para bang natatakot na siya sa mga babae? Tanong ko sa sarili ko at mahina pang natawa. Well, at least, hindi ako kasama sa mga seafoods na kinakatakutan niya. Nice naman. Proud beshi pa ko rito ah. Nakangiting wika ako nang muli na siyang makaupo sa pwesto namin, kaya mahina siyang natawa. May ilan pang sinabi ang lalaking nasa stage bago nagsimula ang kainan. Muli na naman akong namangha kasi ay ang dami kong nakitang mga pagkain na bago sa paningin ko. Pero mukhang sobrang pangmayaman ng mga iyon. Napangiti pa nga si Kenzo nang makita na medyo naparami ang nakuha kong pagkain at natawa siya nang maubos ko iyon. Grabe, ang payat mo pero ang lakas mong kumain. Saan mo dinadalang kinakain mo? Natatawang tanong niya. Oy, grabe ka naman sa payat. Sexy kaya ako. May halong harot na wika ko naman at nag-post pa kunwari na parang isang model. Kaya natawa na naman siya. Ang sarap ng pagkain dito. Sobrang bigat tuloy ng tiyan ko. Dagdag ko pa. Next time na dadalo ako sa ganitong mga events, isasama ulit kita. Nakangiti pa rin na wika niya. Keri lang ba? I mean, hindi ka na trauma sa akin? Baka lang kasi kinakahiya mo na ako dahil malakas akong kumain. Pagbibiro ko, kaya muli siyang napahalakhak. Actually, I'm enjoying your company so much. Alam mo yun, kapag kasama kita, parang ang gaan lang ng lahat. Nakikita ko kasi na hindi ka nagpapakitang tao lang. Na totoo ka. Malumanay na wika niya na siyang nagpangiti rin sa akin. Akmang sasagot na ako. Pero agad din akong natigilan nang sa hindi kalayuan ay nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Pilit ko pang iniisip kung saan ko nakita ang gwapong mukha na yon. Tapos ay nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto na si James yon, ang boyfriend ni Kenzo. Si James! Gulat at pigilang tili na wika ko kay Kenzo. Mabilis ko pa siyang hinawakan sa kamay at hinila para mapuntahan namin siya. Nang nasa gitna na kami ng maraming mga tao, ay biglang nawala sa paningin ko si James. Kasabay noon ay ang pagdugtog ng isang love song. At gulat na gulat ako nang marahang hinila ni Kenzo ang mga kamay ko. Agad akong natigilan at natahimik nang makita ang seryosong mukha niya habang nakatitig sa akin. Hinawakan pa niyang magkabilang kamay ko at dinala sa magkabilang balikat niya. Tapos ay inilagay niya magkabilang kamay niya sa bewang ko. Bessie, si James! Mamaya na tayo sumayaw, nakita ko siya.
pabulong at may halong kaba na wika ko naman. Ang daming nakatingin sa atin. Nagsisimula na ring sumayaw ang iba. Nakakahiya naman kung aalis tayo agad. Pabulong na sagot niya, kaya agad akong napalingon sa paligid. Saka ko napansin na ang dami ngang magkakapareha na marahang sinasabayan ng sayaw ang tumutugtog na love song. Sa huli ay napalunok na lang ako ng laway bago muling tumingin sa mukha ni Kenzo. Agad na tumibok ng malakas ang puso ko nang makita ang nakangiti niyang mukha. Habang matamang pa rin nakatitig sa akin, agad akong nag-iwas ng tingin dala ng labis na kabang nararamdaman. Ilang saglit ay muling nahanap ng paningin ko si James at kumunot ang noo ko nang makita na nakangiti siya habang nakatingin sa amin. Kumunot na naman ang noo ko dala ng labis na pagtataka. Pero hindi ko na lang muna binigyan ng pansin yon at nag-focus na lang sa pagsasayaw namin ni Kenzo. Lumipas pa ang mga araw at linggo at patuloy pa rin kami ni Kenzo sa palagiang pagkikita para mapag-usapan kung ano pa nga bang iba pa naming mga magagawa para mapag-ayos ko sila ni James at hindi ko maintindihan kung bakit sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo lang niyang napapabilis ang tibok ng puso ko. Aminado ako nung una, ako'y namamanghalang talaga sa kagwapuhan at sa kabutihan ng loob niya bilang isang tao at ang akala ko normal lang yon. Pero ngayon, pakiramdam ko mas lumalalim pa ang paghanga na nararamdaman ko para sa kanya. Normal ba na mahulog ako sa isang Becky? I mean, hindi ko alam. Naguguluhan na ako. Pero ayaw ko naman na mas bigyan ng pansin ng kakaibang nararamdaman na ito. Isa to sa paborito naming puntahan na restaurant. Hindi ko lang alam kung kailan siya huling bumalik rito. Wika ni Kenzo, isang araw nang magpunta kami sa isang steakhouse na paborito daw nilang puntahan ni James noon. Tingin mo ba pupunta siya rito ngayon? Mababa ang boses na tanong ko naman. I don't know, pero subukan nating maghintay. Kain na muna tayo. Nakangiting pag-anyaya niya sa akin. Tapos ay hinila niya ako papasok sa loob. Pagkaupo namin, siya rin ang umorder ng pagkain. At hinayaan ko na lang siya dahil tsak naman na siya ulit ang magbabayad. Sayang, nung gabi kasi nung sinama mo ako sa social event na yun, nakita ko na siya eh. Ang kaso pagkatapos nating sumayaw, wala naman na siya. Wika ko pa. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang nakita kong pagngiti ni James habang nakatingin sa amin ni Kenzo. Kung tutuusin, ang ina-expect kong reaksyon niya ay galit o disappointed. Kaya hindi ko talaga alam kung para saan ang pagniting yon. Yeah, baka umalis siya agad nang makita niyang magkasama tayo. Maybe he's still thinking na may relasyon talaga tayo. Sagot naman niya. Pero nakita ko siyang ngumiti habang nakatingin sa akin eh. Alam mo yun, sobrang weird. Nalilitong saad ko naman. Nakita ko na bahagyang umawang ang bibig niya na parang hindi alam ang isasagot. Tapos ay pilit siyang ngumiti sa akin. Baka namalikmata ka lang. O baka mali lang tayo na hindi pala talaga tayong tinitignan niya. Dahilan naman niya. Imbis na sumakit pa ang ulo ko sa pag-iisip, sa huli ay napabuntong hininga na lang ako bago naghibit ng balikat. Baka nga, pero sana makausap na natin siya agad. Wika ko naman. Bakit? Nagsasawa ka na ba na lagi mo akong kasama? Tanong naman niya. Gulat akong napalingon sa kanya dahil doon. Siya naman ay tipid lang nang umiti. Uy Beshi, hindi ah. Ang sa akin lang, gusto ko sanang magkaayos sa kayo. At saka kahit pa nagkabalikan naman kayo, pwede pa rin naman tayo magkita at magkabanding, diba? Beshi wap na tayo, diba? Malay natin maging beshi ko rin siya. Mahabang paliwanag ko naman, kaya napangiti na lang siya ulit. Pagkatapos nun, ay dumating na nga ang pagkain namin. Hindi naman na ako nag-aksaya pa na panahon na kumain. Oo nga pala, sigurado ka ba na hindi ka busy ngayon? O wala kang ibang gagawin? Baka naman nakakaabala na ako sa'yo. Wika niya habang kumakain kami. Kere bills lang, Beshi Wap. After all, kasalanan ko rin naman kung bakit kayo nagkahiwalay. Sagot ko naman. At saka hindi naman ako busy. Alam ko naman na hindi ka mamimilit kung alam mong busy ako. Nakangiting dagdag ko pa. Kung ganon, okay lang ba kung pupuntahan din natin ngayon yung ibang lugar na madalas naming puntahan? I mean, hindi pa rin daw kasi siya umuwi sa bahay nila. Anya, kaya mabilis akong tumango.
I-push natin yan, Beshi Wap. Para makapaglibang na rin ako. Kesa naman maghapon ako maburyo sa apartment. Natatawang sagot ko naman. Ngumiti na lang siya at tumango. Tapos ay nagpatuloy na kami sa pagkain. Nang matapos kumain, ay nagpahinga na lang kami saglit. Tapos ay nagpa siya nang magpunta sa mga sinasabi niya na ibang mga lugar na madalas nilang puntahan at tambayan ni James. Medyo nagtataka na nga ako kasi ay mall ang una naming pinuntahan. Sinabi niya na mahilig daw silang manood ng sine, kaya nanood din kami. Bukod doon, mahilig daw silang maglaro ng arcade, kaya naman inaya niya ako na maglaro rin sa arcade. Kung hindi ko nga lang alam ang totoong rason kung bakit nandito kami, na nagbabaka sakali na makita namin si James, ay iniisip ko na kaming dalawa ang nagde-date. Pagkatapos sa mall ay nagpunta kami sa isang kilalang park at doon naglakad-lakad habang nagkikwentuhan. Oo nga pala, ilan ang naging boyfriend mo? Tanong niya sa akin pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. 3, sagot ko naman. Si Felix ang pinakahuli at siya rin ang pinakamatagal. 3 months lang. Yung dalawa wala pang 1 buwan. Lahat kasi sila nagloko at nahuli ko sa akto na ng bababae. Natatawang dagdag ko pa. Ikaw, nakailang boyfriend ka na? Tanong ko pa. Wala pa. Sagot niya, kaya gulat akong napalingon sa kanya. No, what I mean is, bukod kay James ay wala pa. He is my first and last. Paliwanag niya kaya tumangu-tango ako. Kaya naman pala mukhang all out ka sa kagustuhan na magkaayos kayo. Wika ko na lang. Girlfriend, may naging girlfriend ka na ba? I mean for sure nung nasa in denial stage ka pa, ay nagkaroon ka ng girlfriend, gaya rin ng iba. Unless bata ka palang nag-Elsa ka na sa pagle-let it go. Dagdag ko pa. No, wala akong naging girlfriend. Sagot naman niya. Tapos ay pilit pang ngumiti. So, bata ka palang nag-out ka na? Kuryosong tanong ko ulit. Hindi. Ang maiksing sagot niya na para bang hindi siya sigurado sa sasabihin. Anyways, my birthday party ang kaibigan namin ni James mamaya. He might be there. Gusto mong sumama? Agad na pag-iiba niya ng usapan. Agad naman akong ngumiti bago tumango. Oo naman. Walang pag-aalinlangang sagot ko. Great. Susunduin na lang ulit kita sa apartment mo. Nakangiting wika naman niya. Formal bang isusuot ko? Tanong ko naman. Nope. Just wear anything comfortable. Sagot niya. May isang night bar kasi silang nirentahan. So, puro mga friends at common friends lang namin ang nando doon panigurado. Dagdag pa niya. Alam mo, sobra talaga akong nahihiya na dahil sa akin. Nag-break kayo ng jowa bells mo. But at the same time, sobra rin ako nagpapasalamat kasi naging magkaibigan tayo. At dahil sa yun, dami kong na-experience sa mga bagong bagay. Nakadalo ako ng bonggang social events. Tapos ang dami ko ring nakilala na iba pang mga tao. Kaya, thank you Sorry, tsaka thank you. Nakangiti at puno ng senseridad na saad ko. Habang sinasabi ko yon, ay pansin ko na seryoso lang siyang nakatitig sa akin habang nakangiti. Napakagat pa siya sa ibabang labi niya bago nag-iwas ng tingin. Hindi rin nakawala sa paningin ko ang pamumula ng magkabilang tenga niya at hindi ko alam kung bakit. Ganoon pa man ay hindi ko na lang yun pinagtuunan pa ng pansin. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad-lakad sa park hanggang sa makaramdam na ng pagod. 5:00 ata yun ang hinatid niya ako sa apartment ko at ang sabi niya, susunduin niya ako ng 7:00. Kaya naman sa apartment na rin ako kumain at nang matapos ay nagpa siya akong magbihis na rin. Bago mag 7:00 ay dumating na siya, gaya ng sinabi niya. At agad na kaming dumiretso sa bar na nirentahan daw ng kaibigan niya na may birthday. Pagkadating namin ay pansin namin na marami ng mga tao. Malakas at masaya rin ang tugtog. Tapos ay ang daming nasa dance floor na sinasabayan yun ng sayaw. Nang makahanap naman kami ng pwesto sa may bandang dulo, ay agad na kaming umupo. At hindi ko ulit naiwasan ng mapatitig sa gwapo niyang mukha. Kasabay ng patitig na yon ay ang malakas na tibok ng puso ko. Kaya naman umaasa ako na makikita at makakausap na namin si James ngayong gabi at magkakaayos na sila para matigil ng kahibangan ko. Umiinom ka ba? Tanong niya sa akin.
Medyo pasigaw yun dahil nga sa malakas na indak ng musika. Konti lang, pero carry naman. Nakangiting sagot ko. Agad naman niyang itinaas ang kamay niya para tumawag ng waiter at nakisuyo siya ng isang mamahaling alak. Pagkadating noon ay nagsimula naman na kaming uminom. Kenzo? Kenzo brother, I didn't expect to see you here. Masaya at nakangiting sigaw ng isang lalaki na may hawak na alak. Masaya pa itong lumapit sa amin at nakipag-appear kay Kenzo. Happy birthday brother! Nakangiting bati pa ni Kenzo. Thank you bro. Wait, girlfriend? Nakangiting saad pa nito nang makita ko. No, she's my friend, Alisa. And Alisa, she's Frank, the birthday boy. Pagpapakilala ni Kenzo sa amin, masaya namang naglahad ng kamay sa akin si Frank na agad kong tinanggap. Friend huh? Nakangiti at makahulugang saad ni Frank habang tumatangu-tangu pa. Anyways, enjoy the night. Drinks are on me, kaya magpakalasing kayo. Masayang sigaw pa niya bago nagpaalam sa amin. Napangiti pa ako nang dumiretso siya agad sa dance floor habang nag-headbang pa. Nagpatuloy naman kami sa kwentuhan at inuman ni Kenzo at hindi ko maintindihan pero sa bawat oras na lumilipas ay parang mas gumagwapo pa siya sa paningin ko. Sa tuwing mapapatingin nga ako sa pula niyang labi ay parang nanunuyo ang lalamunan ko. May parte sa akin ang gustong halikan siya. Hindi ko alam kung dala lang ba ng alak na nainom ko o gusto ko lang talaga siyang halikan. Naguguluhan na talaga ako. Gusto mong sumayaw? Nakangiting tanong ko naman. Umaasa na papayag siya para ma-divert ang atensyon ko sa ibang bagay. No. I'm sorry but I don't dance. Sagot naman niya. Kaya napanguso na lang ako. Pwede ka namang sumayaw kung gusto mo. Hihintayin kita rito. Dagdag pa niya. Para namang nanuyo ang lalamunan ko nang makitang dinilaan niyang ibabang labi niya. Dahilan kung bakit mas namula yon. Kaya naman peke akong umubo. Tapos ay nag-iwas ng tingin para hindi na mas matokso pa sa kanya. Carry lang. Hindi naman kita iiwanang mag-isa rito ano. Ang pogi mo pa naman. Baka may mga seafoods na kumuha sa'yo. Nakainom ka pa naman. Pagbibiro ko, kaya natawa na lang siya. Nagpatuloy pa kami sa inuman at kwentuhan. Hanggang sa dumating ang 11:00 ng gabi na, kailangan na naming umalis. Dahil medyo late na nga rin naman yun. Hindi naman ako gaanong nalasing dahil nilimitahan ko ang sarili ko sa alak. Maging siya ay mukhang hindi naman gaanong lasing kasi ay maayos pa naman siyang maglakad. Sayang, wala si James dito. Akala ko pa naman magkikita at magkakausap na kayo. Wika ko nang naglalakad na kami, papunta sa may parking lot. Okay lang, nag-enjoy naman akong kasama ka. Seryosong sagot niya. Tapos ay binigyan pa ako ng matamis na ngiti. Bumilis at lumakas na naman ang tibok ng puso ko dahil doon. Gaga ka Alisa, bakit ganyan ang nararamdaman mo? Sigaw ko sa isip ko. Teka, totoo ba na nahuhulog na ako sa beshiwap kong Becky? Nakakaloka naman. Alisa, I have a question. Seryosong wika pa niya nang nasa tapat na kami ng sasakyan niya. Ano yun? May halong kaba na tanong ko. Hindi pa rin ako makatingin ng diretsyo sa kanya. Kung hahalikan ba kita, magagalit ka ba? Tanong niya. Agad akong napasinghap dahil sa narinig. Gulat pa akong napalingon sa kanya. Umaasa na nakangiti siya at nagbibiro lang siya. Pero seryosong seryoso ang ekspresyon niya. Ha? Ang naguguluhan at tanging naisagot ko. I'm really sorry Alisa but I've never felt this way before. Sinubukan kong pigilan pero ang hirap. Makahulugang saad niya. Hindi na ako nakasagot pa dahil mabilis siyang lumapit sa akin at yumuko. At sa isang iglap, nahanap ko na lang ang sarili ko na hinahalikan ng gwapong Becky na si Kenzo. Yung taong nakilala ko bilang beshiwap ko. Para akong naging tuod sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong tamang gagawin at kung papaanong magre-react. May parte sa akin ang nagsasabi na itulak ko siyang palayo o pigilan ko siya dahil mali ito. Pero nagtaksil sa akin ang aking isip at sarili kong katawan. Pagkaraan kasi ng ilang segundo, nahanap ko na lang ang aking sarili na hinahalikan siyang pabalik. Thank you sa paghatid. Sobrang hina ng boses ko na wika ko nang inihinto na niya ang sasakyan sa harap ng apartment ko.
Buong biyahe pa uwi ay hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Dala ng labis na hiyang nararamdaman dahil sa halik na yon. Anytime. May halong kaba rin na sagot niya. Tapos ay ngumiti pa. Pasok ka na. I'll text you once I got home. Dagdag pa niya. Kaya marahan na lang akong tumango at tipid pang ngumiti. Thank you for this night, Alisa. Nag-enjoy ako. Sana may next time pa. And good night. Puno ng lumanay at may halong lambing na saad pa niya. Kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Pakiramdam ko yata kihina ako sa puso. Dala ng labis na kilig. Kaya naman nagmamadali na akong bumaba sa sasakyan at hindi na nakasagot pa sa kanya. Magmula noon, hindi ako kailanman naging ganito kalumanay kumilos sa harap ng isang tao. I mean, hindi naman ako bastos o walang modo. Yung totoo at normal na ako lamang. Pero ngayon, pakiramdam ko babaeng-babae ako sa sobrang hinhin. Nakakatawa kasi sa harap pa mismo ng isang Becky. Pero teka, Becky nga ba talaga siya? Kahit pa nung una pa lang ay nagdududa na ako kung totoo nga bang Becky siya, ay naniwala ako sa kanya dahil siya mismong nagsabi nun. Pero ngayong hinalikan niya ako, hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Pagkapasok ko sa loob ng apartment, ay dumiretso na ako sa kwarto ko. Pagkahiga ko nga sa kama, ay impit akong napatili habang pagulong-gulong sa kama, dala ng labis na kilig na nararamdaman. Pero ang kilig na yon ay agad nang nawala nang mapagtantong may boyfriend nga pala siya at nagkalabuan lang sila dahil sa paghalik ko sa kanya. Gaga ka, Alisa, huwag kang kiligin. Dapat matulungan mo siya na maayos ang relasyon nila ni James. Dahil yun ang tamang gawin, hindi ang harutin mo siya. Maliwanag ba? Singhal ko sa sarili ko. Pero anong magagawa ko gayong hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko? Anong magagawa ko gayong alam kong nahulog na nga ako sa beshiwap kong Becky? Nakakaloka naman talagang maglaro ang tadhana. Pinilit kong sarili ko na wag nang kiligin. Ang kaso, agad na natunaw ang pagpipigil nang mag-text siya sa akin at sinabing nakauwi na siya. Maging ang simpleng good night lang niya ay para akong dinalas alapaap. Sa mga sumunod na araw ay medyo naging madalang ng pagkikita namin dahil nga parehas naman kaming busy sa kanya-kanya naming mga trabaho. Pero sa tuwing may pagkakataon ay nagkikita pa rin kami at medyo nakakapagtaka kasi ay hindi na siya nagbubukas ng usapin patungkol sa kung papaano ko siya matutulungan na makipag-ayos kay James. Bagkus, laging tungkol sa aming dalawang binubuksan niyang topic. Pansin ko rin na may nag-iba sa pakikitungo niya sa akin. Bawat galaw o kilos at maging pananalita niya ay may halo ng lambing. Isang araw, pagka-uwi ko sa apartment mula sa night shift na trabaho, ay naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Nang tingnan ko yon, ay agad akong napangiti nang makita ang pangalan ni Kenzo. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na sagutin yon. Hi! May halong saya at kilig na bati ko pa sa kanya. Hey, good morning. Nakauwi ka na ba galing work? May halong lambing na tanong niya. Oo, bakit? Sagot ko. Pagod ka ba? I mean, gusto sana kitang makita. I have something important to tell you. Pero pwede naman itong makapaghintay kung inaanto ka na. Alam ko namang puyat ka galing trabaho. Wika niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil hindi pa rin naaalis doon ang lambing ng boses niya. Okay lang, hindi naman ako inaantok eh. Saan tayo magkikita? Agad na sagot ko. At alam ko na hindi nakawala sa boses ko ang excitement. Susunduin na lang kita. Wika ulit niya. Hindi na Kenzo para hindi na ako makaabala. Saan ba kita pupuntahan? Nakangiting wika ko pa. Are you sure? Paninigurado niya. Oo naman. Alright, same coffee shop na lang natin na tambayan natin. Saad niya. I'll be there in a few minutes. Agad na sagot ko. Take care please. May halong lambing at pag-aalala pa rin na saad niya. Dahil doon ay binaba ko na agad ang tawag. Grabe lang. Kailan ba ako masasanay sa ganito kalambing na boses niya? Pakiramdam ko, siya ang magiging dahilan kapag inatake ako sa puso. Sobra pa kasi sa sobrang epekto niya sa akin.
Agad naman akong nagbihis ulit. Matapos ay nagmamadali akong pumunta sa coffee shop na madalas nga naming tambayan. Hindi naman gaanong malayo yun sa apartment ko. At nang malapit na, ay huminga muna ako ng malalim at ngumiti para pakalmahin ang sarili. Akmang papasok na sana ako sa coffee shop ay agad akong natigilan nang mula sa labas. Nakita ko sa malinaw na bintana si Kenzo. Parang sinaksak ang puso ko ng isang matalim at mahabang punyal. Nang makita na hindi siya nag-iisa ron. Kasama niya si James. Nakaakbay pa siya rito tapos ay nagtatawanan sila na parang sobrang saya nila. Hindi ko namalayan na agad na may namuong luha sa mga mata ko, dala ng labis na sakit at disappointment. Teka, ito ba yung sinasabi niyang importanteng sasabihin niya sa akin? Na okay na sila ni James at nagkabalikan na sila? Hirap na hirap akong huminga dala ng sakit. At alam ko na hindi ko siya magagawang harapin na ganito ang nararamdaman ko. Kaya naman nagmamadali akong tumalikod at nagpa siyang umalis na. Nang makapara na ako ng taxi, ay agad akong nagpadala ng mensahe sa kanya. Sinabi ko na may kinakailangan akong biglang asikasuhin, kaya hindi na ako makakapunta. Nag-reply naman siya na okay lang daw, dahil nga makakapaghintay naman daw ang sasabihin niya. Nang mga sumunod na araw, ay nagpa siya akong dumistansya muna sa kanya. Sa tuwing tatawag siya ay hindi ko sasagutin. Kapag may text naman siya ay madaling lang ako mag-reply. Madalas ang reply ko ay hinihingi kong pasensya. Kasi nga, busy ako. Kahit hindi naman yun totoo. Pakiramdam ko talaga ay sobrang tanga ko. Nahulog ako sa isang tao at umasa na may chance na maging kami. Dahil lang sa paghalik niya sa akin. At dahil lang sa pagiging malambing niya. Ngayon, kung yung isipin, ay mabuti lang naman talaga siyang tao. At sobrang tanga ko. May 3 na akong naging boyfriend. Bukod doon ay medyo marami rin namang nanligaw sa akin. Pero ito ang unang beses na nakadama ako ng ganito. Ito rin ang unang beses na nasaktan ako ng sobra. Are you avoiding me? Seryosong bungad sa akin ni Kenzo isang gabi. Nang naglalakad ako palabas ng apartment para makapasok na sa trabaho. Gulat na gulat ako kasi hindi ko inaasahan na pupunta siya rito ngayon sa apartment ko pagkatapos ng ilang araw. Uy, ikaw pala. Hindi kita iniiwasan. Sobrang dami lang talagang kailangan na gawin na tapusing trabaho. Agad na paliwanag ko at nag-iwas pa ng paningin. But why do I feel like you're lying? Tanong niya. Hindi ako agad na nakasagot at nag-iwas pa ako ng tingin. Tama nga ako, iniiwasan mo ako. Wika pa niya nang makita ang reaksyon ko. Sabi nila, gagaan daw ang bigat na nararamdaman natin kapag nailabas na natin ang sama ng loob na dinadala natin. Kaya wala naman sigurong mawawala kung aaminin ko na sa kanyang totoo, hindi ba? Bala ko na rin namang siyang iwasan hanggang sa maging okay ako. Sa totoo lang, hindi ko kasi alam kung kailan, saan at papaano nangyari. Pero feeling ko, nahulog na ako sa'yo kahit alam ko namang mali. Nung araw na gusto mong makipagkita sa akin, nakita ko kayo sa coffee shop ni James na magkasama. At mukhang masaya. That hurt me, Kenzo. I mean, hindi ko to sinasabi para maawa ka sa akin o ano. Sinasabi ko lang kasi magkaibigan tayo. Beshiwap nga tayo, hindi ba? At ayoko namang magsinungaling sa'yo. At isa pa, gusto ko rin gumaan ng bigat na nararamdaman ko. Mahina at may halong lungkot na paliwanag ko. Nag-angat pa ako ng tingin at nakita ko ang multo ng ngiti na nasa labi niya. Alam mo ba kung gaano ka-importante ang sasabihin ko sa iyo nung araw na yon? Tanong naman niya. Napabuntong hininga ko bago marahang tumango. Ano? Tanong ulit niya. Na nagkabalikan na kayo ni James. Na okay na kayo. May halong panlulumo na sagot ko. Okay naman talaga kami ni James. Kahit na minsan hindi pa kami nag-aaway. I mean, he's my best friend. Since I was very little. Anya, kaya gulat akong nag-angat ng tingin sa kanya. Best friend? Nalilitong tanong ko. Matamis naman siyang ngumiti bago tumango. Look, I know I said that I am gay. But the truth is, I am not.
Mahinahong paliwanag niya. Alam ko na maling magpanggap at gamitin ang kasarian ng mabubuting tao para sa pansarili kong interes. Pero noong mga panahong yun lang ang naisip kong gawin para makagawa ng dahilan para makita ka ulit. Gaya ng sinabi mo, gay people are kind and lovable. But I'm not really gay. Dagdag pa niya kaya mas lalo akong naguluhan. Hindi ko maintindihan. Saad ko. When I was young, I got kidnapped by a woman. Wika niya. Kaya nanlaki ang mga mata ko. Pinapakita pa niya sa akin na magkabilang pulso niya at nakita kong naroroon ang 2 peklat na para bang tinali o ginapo siya. She was ruthless and she caused me so much pain. At kahit pa nahuli rin siya at nabawi ako ng mga magulang ko, yung trauma na iniwan niya sa akin na natili sa isip ko. Hanggang sa lumaki ako na takot sa mga babae. I seek medical and psychological help, and that's when we found out that I developed genophobia because of what happened. Mahabang saad pa niya, kaya napasinghap ako. I developed a fear and dislike of women. Maging si mama nga, hindi ko magawang yakapin man lang ang mga magulang ko. At si James at ang girlfriend lang niyang nakakaalam. I can look at women from afar, but I can't go near them. Hindi ko rin kaya na magkaroon ng physical contact sa kanila kasi magpapanik ako agad. Pagkukwento pa niya, I'm 30 at wala pa akong nagiging girlfriend. Kaya lagi akong sineset up ng lola ko sa iba't ibang babae. Hindi naman masabi ng mga magulang ko sa kanya ang totoo kasi hindi ko kayang sabihin ang totoo. Kasi natatakot ako na kaawaan o kung hindi kaya, pagtawanan lang ako. Kaya nakiusap ako sa kaibigan kong si James na tulungan ako. I pretended to be gay. At nagpanggap din kaming may relasyon kasi gusto ko nang matigil ang mga blind dates na yon. Bahagyang umawang bibig ko sa narinig. Bigla ring bumalik sa likod ng alaala ko yung mga pag-iwas niya sa mga babaeng nakakasalubong niya. Pakiramdam ko ay naging malinaw na ang lahat. But when you kissed me, yun ang unang beses na hindi ako nagpanik sa presensya ng isang babae. Dagdag pa niya. Naalala ko rin yung pagkamangha sa mata niya habang nakatitig sa akin pagkatapos nun. At yung paghingi niya ng permiso sa coffee shop na hawakan ng pisngi ko. Sinabi ko sa'yo na nakita ni James ang halik na yon. Kahit pa wala naman talaga siya doon. Hiningi ko ang tulong mo para magkaayos kami. Kahit pa ang totoo. Gusto lang talaga kitang makita. Makasama. In hopes na sa presensya mo, mau-overcome ko ang phobia na ito. Dagdag pa niya. Nang araw na gusto kong makipagkita sa iyo at makita mo kami ni James, yun ang araw na sasabihin ko na sa iyong totoo. Magkaakbay kami kasi mula pagkabata close na talaga kami at para kaming magkapatid. At pareho kaming masaya na dumating ka sa buhay ko. James was there with me because he's also excited to meet you. At tama ka nga. Nang makita mo siya sa social event na yun, sa atin siya nakatingin at nakangiti. Kasi masaya siya para sa akin. At hindi rin siya makapaniwala na may isang babaeng kagaya mo ang magagawa kong hawakan nang hindi ako natatakot. Dagdag pa niya. Hindi ko naman alam ang isasagot ko. Gulat na gulat pa rin kasi ako sa mga narinig at hindi makapaniwala. Oo, madalas kong naririnig ang genophobia. Pero hindi ako makapaniwala na nangyayari pala talaga ang ganoon. Marahan akong naglakad papalapit sa kanya. Tapos ay hinaplos ko ang pisngi niya. Siya naman ay napangiti dahil sa ginawa ko. I'm not afraid of you, Aliza. Alam ko na parang ginamit kita para ma-overcome ang phobia ko. Pero sa bawat araw na lumilipas ng kasama kita, nauhulog na ako sa'yo. I meant it. So can you please give me a chance to prove myself to you? Puno ng lambing na sagot niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Tapos ay agad ko siyang niyakap habang humihikbi. Siya naman na mahinang natawa bago niya ako niyakap pabalik. Sorry kung basta na lang ako nag-overthink. Sorry kung umiwas ako. Humihikbi na bulong ko pa. It's okay. I mean, after all, kasalanan ko naman talaga. I should have been honest from the start.
I'm really sorry for keeping this a secret. Bulong naman niya. Hindi. Umiiling na sagot ko. Hindi mo kailangang humingi ng sorry kasi valid ang nararamdaman mo. At hindi dapat pinagtatawanan o ginagawang biro ang ganyang kalagayan. Kaya I'm sorry Kenzo. Dagdag ko pa, bago ko mawala sa yakap. But how are you now? Tanong ko pa. I'm slowly getting better. I mean, nagagawa ko ng hawakan ng kamay ni mama kaya sobrang saya niya. She's also excited to meet you. Nakangiting sagot niya, kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Grabe, meet the parents agad. Sabay kaming napalingon sa nagsalita. Ay sorry sa pagsira ng moment nyo pare. Ang tagal nyo kasi magharutan eh. Mag-kiss na kayo para makapagkwentuhan na tayo. Natatawang saad pa ni James. Napanganga naman ako kasi ay hindi ko inakala na nandoon pala siya. Alisa, si James, ang best friend ko, at ang fiancé niyang si Emma. Nakangiting pagpapakilala naman ni Kenzo sa amin. Pre, and Emma, si Alisa, soon to be girlfriend, fiancé and wife ko. May halong panlalandi naman napakilala niya sa akin, kaya malakas na nagtawanan si James at ang nobya nito. At ako naman ay napakagat na lang sa ibabang labi, kasabay ng pamumula na magkabilang pisngi ko dahil sa kilig na nararamdaman ko. Nang gabing yun, ay nagpasya ako na lumiban muna sa trabaho para makasama si Kenzo at makakwentuhan din ng mga kaibigan niya. Sa totoo lang, ay sobrang saya at gaan na pakiramdam na nagkaayos kami, na mali lang pala ako ng inakala. Pero nakakalungkot din na marinig ang masakit na kwento na nangyari sa kanya nung bata pa siya. Sinabi niya na obsessed daw yung babae sa papa niya, kaya siyang kinidnap para pahirapan. I mean, how can people be that heartless? Paano niya naatim na gawin sa bata ang ganung kahayupan? Hindi ko alam pero kahit na papaano ay nakakagaan ng loob na malamang habang buhay daw ikukulong ang babae. Look at this. Nakangiting wika sa akin ni Kenzo. Hinawakan niya sa braso ang girlfriend ni James na si Emma at tapos ay hinila pa niya at niyakap habang natatawa. Ako naman ay napangiwi dahil sa nasaksihan. Pre, tama na yan. Baka nakakalimutan mo girlfriend ko yan. Pagbibiro naman ni James kaya nagtawanan kami. I know. I mean, I'm just very happy. Akala ko kasi talaga wala nang chance na ma-overcome ko ang phobia ko. And I'm just really glad na dumating si Alisa sa buhay ko. Puno ng sinseridad na wika niya at nakangiti pang tumingin sa akin. I'm not totally okay kasi medyo nagpapanik pa rin ako sa presensya ng ibang babae. Pero nagagawa ko ng hawakan at yakapin ng mga taong malalapit sa akin. And it's because of you. So thank you so much Alisa. Maraming salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Malambing na dagdag pa niya. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa katok sa pinto ng apartment ko. Inaantok man ay tumayo pa rin ako para pagbuksan yon. At agad na pangiwi nang makita si Kenzo na may dala pang 2 plastic bag na naglalaman ng pagkain. Good morning, breakfast? Malambing na saad niya at naglakad ng papasok sa apartment ko. Teka lang naman, hindi pa ako nakakapaghilamos. Reklamo ko na tinawanan lang niya. Maganda ka pa rin naman. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. At hindi ako magsasawang tignan ka kahit nakagigising mo pa lang. Puno ng lambing na sagot niya. Hindi na kita nasabihan na pupunta ako rito at magdadala ng almusal. Hindi rin naman kasi ako makapaghintay na puntahan ka para makita at makasama kita. Dagdag pa niya. Asus, umagang-umaga naglalandi ka? Natatawang saad ko naman. At least, ikaw lang ang nilalandi. Hindi kagaya ng mga ex mong pangit. Pagbibiro naman niya, kaya sabay kaming natawa. Hindi na ako sumagot. Nagbadali na kasi akong pumasok sa banyo para makapaghilamos. Nang matapos, ay agad ko siyang binalikan sa kusina kung saan nakahanda na ang pagkain sa hapag. Hindi naman kami nag-aksaya ng panahon na kumain na. Oo nga pala, okay lang ba na isama kita sa bahay ngayon para makapag-lunch kasamang pamilya ko? Tanong niya, kaya bigla akong naubo. Nagmamadali ko pang inabot ang isang baso na may tubig para uminom.
Seryoso ka? May halong kaba na tanong ko. Ngumiti naman siya bago tumango. Don't worry, mababait naman sila. And like what I said, sobrang excited na sila mama at papa na makilala ka. Sagot pa niya. Nagdadalawang isip man na dala ng labis na kaba, ay pumayag na rin ako. After all, wala namang mawawala kung haharapin ko sila. Sa totoo lang ay hindi pa kami ni Kenzo. Pero sinabi naman niya kagabi na liligawan pa nga raw niya ako. Kahit pa ako ang unang umami na may gusto nga ako sa kanya. Sinabi niya na manliligaw pa rin daw siya. Kasi ay pinaghihirapan daw dapat ang kagaya ko. At syempre, nang sinabi niya yon, ay halos maihina naman ako sa kilig. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi pa rin ako makapaniwala na hindi siya totoong Becky. Na straight pala talaga siya. Na may dahilan kung bakit nagpanggap siya. Tapos ngayon ay mas lalong hindi ako makapaniwala na manliligaw na siya sa akin. Alam ko na ilang beses ko nang sinabi to pero grabe talaga kung maglaro ang tadhana. Mga bandang 11:00 yun ng tanghali nang makarating kami sa bahay nila. At kahit pa alam kong mayaman talaga sila, labis pa rin akong namangha sa laki ng bahay. Mansyon ng ata ito eh. Sakto ang dating niyo at handa ng tanghalian. Masayang wika ng mama niya na nakangiti kaming sinalubong. Tapos ay iginiyan niya kami papunta sa hapag. I'm Lucy, but you can call me tita. Eto naman ang asawa kong si Kerwin. We're pleased to finally meet you, Iha. Masayang pakilala niya nang makaupo na kami. Alisa po. Magalang pero nahihiyang sagot ko naman. I guess alam mo na ang kwento ni Kenzo, hindi ba? Tanong ni Tita Lucy kaya marahan akong tumango. Up until now, hindi pa rin ako makapaniwala. Walang kapatawaran ang ginawa ng babaeng yon. But we're just glad, so glad dahil sa'yo. Nagawa ko na ulit yakapin ang anak ko. Medyo emosyonal na, dagdag pa niya, na siyang nagpangiti sa akin. Come on ma, huwag na po nating pag-usapan ng mga nangyari noon. None of those matters now. Nakangiting sagot naman ni Kenzo. Marami talagang nagagawa ang pagmamahal. Nakangiti rin naman na sagot ni Tito Kerwin. By the way, what do you do for a living, Iha? And what about your parents? Tanong pa niya sa akin. Operations manager po ako ng isang account sa DRR. Agad akong natigilan sa pagsasalita nang may mapagtanto. Del Rios Realm. Mahinang saad ko pa. Teka, huwag mo sabihin na ikaw ang may-ari ng BPO company na pinagtatrabahuhan ko? Gulat na tanong ko kay Kenzo at itinuro ko pa siya. Mahina naman silang natawang lahat dahil doon. Hindi ako, si Dad. Nakangiti at malumanay na sagot niya. Bakit hindi mo agad sinabi? Kahit pa alam mo kung saan akong kumpanya nagtatrabaho. Tanong ko naman. Hindi naman importante yun kasi may sarili akong hardware business. At saka naging operations manager ka dun, hindi pa tayo magkakilala. So you earned your title because you are good at what you do. Paliwanag niya, kaya napanguso na lang ako. Yeah, mahirap makuha ang ganoong posisyon sa kumpanya. And to think, na-achieve mo ang ganoong posisyon, it only proves na magaling ka nga. Nakangiting papuri naman ni Tito Kerwin, kaya agad na namula ang mukha ko. Ala, hindi naman po. May halong kilig na sagot ko, kaya nagkatawanan na naman sila. Anyways, subong Pangasinan po talaga ako. Sila mama at papa naman po ay nagmamay-ari ng isang maliit na seafood restaurant. Pero pinipilahan naman po siya. Kapag napasyal po kayo doon, ililibre ko po kayo. Masayang sagot ko pa. Talaga? Ano pangalan ng resto? Nakangiting tanong pa ni Tita Lucy. Alisas po, sa akin po ipinangalan. Pinagsama po ang pangalan ni Papa Adolfo at ni Mama Lisa. Pagkukwento ko, nakita kong bahagya silang natigilan dahil sa sinabi ko. Hidalgo, hindi ba? Mababa ang boses, natanong pa ni Tita Lucy kaya tumango ako. By any chance, may kakilala ka bang Adelaida Hidalgo? Tanong pa niya. Kapatid po siya ni Papa. Tita ko po siya. Sagot ko, kaya napasinghap sila. Gusto ko sanang magtanong kung bakit pero maging ako
ay napasinghap nang mapagtanto na nakakulong ang tita ko. Siya ba ang babaeng tinutukoy mo? Nanlulumong tanong ko pa kay Kenzo. Nakita kong maging siya ay mukhang nagulat dahil sa naririnig ngayon. Come on, baka nagkataon lang na pareho ang pangalan. I mean, this is a big world after all. Agad na wika naman ni Kenzo. Halatang pinapagaan niya ang sitwasyon. Matagal na pong nakakulong ang tita ko. Pero hindi ko alam kung anong kaso. Nangihinang wika ko naman. Coincidence lang ba na kapangalan ng tita mong nanggidnap kay Kenzo noon? Coincidence din ba na maging ang kuya niya kapangalan ng papa mong si Adolfo? At tubong Pangasinan din sila? Mahinang tanong naman ni Tito Kerwin. Mariin akong napapikit kasi mukhang imposible na coincidence lang ang lahat. Kahit pa pare-pareho naming nalaman ngayon na tita ko ngang nanggidnap kay Kenzo noong bata pa ito. At siya rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng phobia sa babae si Kenzo. Hindi man lang nila pinakita sa akin na galit sila. Bagkus ay puno pa rin ng respeto ang pakikitungo nila sa akin. Pero sobrang sakit lang na malaman na kadugo ko ang babaeng dahilan kung bakit nahirapan si Kenzo. Hey, it's okay. Wala na sa akin ang nangyari. May halong paglilambing na saad naman ni Kenzo. Tapos ay hinawakan pa niya ang kamay ko. Mapait naman akong napangiti dahil sa narinig. Sobrang buti niyo pong mga tao. Kasi kahit ngayon ko lang po kayo nakaharap, ay naramdaman ko agad na welcome ako. May halong lungkot na saad ko bago nilingon si Kenzo. At sobrang buti mo ring tao para sabihin yan ngayon pero hindi ba't lagi mong maaalala yung mga masasakit na nangyari sa'yo kapag nakikita mo ko? Kasi kadugo ko ang tao na nagdulot sa'yo niyan at sa pamilya mo nung sakit. Nangihina pa rin na wika ko. Hindi naman siya nakasagot sa sinabi ko. Maging ang mga magulang niya ay hindi nakapagsalita. Alam kong hindi sila galit sa akin at hindi nila ako sinisisi dahil wala naman akong kasalanan. Pero sobrang nakakakonsensya talagang isipin na kadugo ko ang nasa likod ng paghihirap nila. Salamat po sa lunch pero may kailangan pa po pala akong gawin. Mahina at nahihiyang paalam ko pa. Ihahatid na kita. Agad na saad naman ni Kenzo at tumayo pa. Pero mabilis akong umiling. Okay lang ako. Sagot ko naman kaya natigilan siya. Hindi ako nag-iinarte at hindi ko pinahihirap ang sitwasyon. Pero sa puntong to kasi ngayon, pakiramdam ko ay magiging asin lang ako sa nasugatan nilang buhay. Na kahit pa sabihing matagal na ang mga nangyari, ay mananatiling mahapdi ang lahat dahil sa presensya ko. Kaya sobra akong nahihiya at hindi ko alam kung anong gagawin ko o kung papaano man lang sila haharapin ulit dahil sa laki ng kasalanan ng tita ko sa kanila. Nang araw na yon ay nagpa siya kong umuwi sa Pangasinan. Gusto kong makausap si Papa kasi ay alam kong marami siyang maibibigay na sagot sa akin. Mula sa mga tanong na nahihiya akong itanong kay Kenzo at sa pamilya niya. Kung hindi ako nagkakamali, nagkakilala at nagkamabutihan sila noong kolehiyo pa sila. Mabuting tao si Kerwin. Alam ko dahil ilang beses na siyang dinala rito ng tita mo. Mahal na mahal niya ang tita mo noon. At ang akala nga namin lahat ay magiging sila na hanggang sa huli. Ang kaso, etong tita mo, ginustong magtrabaho sa ibang bansa dahil marami raw magandang oportunidad na naghihintay doon. Iyon ang natatandaan kong pinag-awayan nila. Gusto kasi ni Kerwin na magnegosyo na lang sila dito at bumuo ng pamilya. Pagkukwento ni tatay. Pinapili ni Kerwin ang tita mo kung siya o ang balak nitong pangingibang bansa. Mas pinili ng tita mo na umalis. Pagkalipas ng ilang taon, umuwi ang tita mo. Iniisip siguro niya na may babalikan pa siya. Pero noong mga panahong yun, kasal na at may sariling pamilya na si Kerwin. Alam ko na mabuting tao ang tita mo. At nagmahal lang siya. Pero kahit saang anggulo tignan, ay siya ang may mali. Siya ang umalis at siya ang nang iwan. Dagdag pa niya. Sobrang daming taon ang lumipas kaya hindi namin inakala na magagawa ng tita mong ganoong bagay. Kaya maging kami nagulat nang malaman na kinidnap nga niyang anak ni Kerwin at pinahirapan pa.
para makaganti kay Kerwin at sa asawa nito na wala namang kasalanan. Kasi simula pa lang, desisyon naman niyang umalis at mga ibang bansa. Pero hindi namin siya kinunsinte. Nakipagtulungan pa nga kami kay Kerwin para mahuli siya. Saad ulit ni tatay. May namuong luha sa mga mata ko bago marahang tumango. Ang hirap po. Naiiyak na wika ko. Kasi sa dinami-rami ng lalaking mamahalin ko, anak pa po ni Tito Kerwin. At sobrang buti po nilang mga tao. Kahit pa hindi nila ako sinisisi, ako mismong nahihiya sa kanila dahil sa nagawa ni tita. Dagdag ko pa, sa puntong yon ay tumulo ng luha sa mga mata ko. Nagkatinginan naman ang mga magulang ko at tipid na napangiti. Tapos ay lumapit sa akin si Papa at niyakap niya ako. Sadyang ganyan maglaro ang tadhana, pero pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Siguro nga'y mahirap at masakit tanggapin ang mga ito para sa'yo, kahit pa wala ka namang kasalanan sa nangyari. Pero tandaan mo na magiging maayos din ang lahat. Tandaan mo na lang na kung kayo ang para sa isa't isa, tadhana rin ang gagawa ng paraan para maging kayo hanggang sa huli. Malumanay na bulong ni Papa habang yakap niya ako. Nagpasya ako na manatili muna sa Pangasinan ng ilang araw. Although nagkakausap naman kami ni Kenzo sa text o kung minsan ay tumatawag siya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na okay na siya at wala na sa kanya ang mga nangyari. Naniniwala naman ako sa kanya. Pero sinabi ko na nag-iisip-isip lang muna ako at babalik din ako sa Taguig. Isang umaga, nagising ako dahil sa ingay ng tawa ni Papa sa labas. Kaya naman kahit na inaantok pa, ay nagpasya akong tumayo at maghilamos. Pagkalabas ko nga, ay agad akong nagulat nang makitang nando doon si Kenzo at ang mga magulang niya. Si Papa'y masayang kausap si Tito Kerwin na para bang nagkakamustahan sila. Parang mababaliw na itong anak ko eh. Ilang araw na raw niyang hindi nakikita si Alisa. Kaya naman sinamahan ko na rito. Mabuti na nga lang at dito pa rin kayo nakatira. Malawak ang ngiting wika ni Tito Kerwin. Ang sabi ko nga, wala naman siyang kasalanan sa nagawa ng tita niya. Pero kadugo pa rin niya yun. Kaya hindi naman natin siya masisisi kung apektado siya at nahihiya sa inyo. Wika naman ni Papa. Maging ako nga'y nahihiya pa rin sa inyo. Kahit pa sabihing matagal na rin ang nangyari. Pasensya na ulit. Dagdag pa niya. Wala na sa amin yun. Basta ang gusto lang namin, maging maayos ang lahat. At maging masaya itong si Kenzo namin. Nakangiting wika naman ni Tita Lucy. Alisa! Agad na wika ni Kenzo nang makita niya ako. Tipid naman akong ngumiti bago naglakad papalapit sa kanila. Sa labas na kayo mag-usap at magkamustahan, kami rito. Nakangiting wika naman ni Tito Kerwin sa amin. Muli na lang akong napangiti bago nagsimulang maglakad palabas. Agad ko namang naramdaman ang pagsunod ni Kenzo sa akin. Alisa, hindi mo naman tatapusin ang meron sa atin, hindi ba? I mean, hindi mo pa nga ako sinasagot. Trust me, wala na sa akin ang mga nangyari. I'm okay now. May halong desperasyon na wika niya, kaya mahina akong natawa. Sino bang nagsabi na tatapusin ko na? Hindi ba't sinabi ko naman na mag-iisip-isip lang ako at babalik din sa Taguig? Grabe nagpunta ka pa talaga dito. Natatawang paliwanag ko. Ilang araw ka na kasi rito eh. Sobra na akong nag-overthink at hindi mapakali. Natatakot ako na baka putulin mo na agad ang meron tayo dahil lang sa mga nangyari sa pagitan ng pamilya natin. Paliwanag niya. Hala, pamilya kong may kasalanan sa inyo. Kaya ako pa bang mag-iinarte? Like I said, nahihiya lang talaga ako sa mga nangyari at nag-iisip. Pero wala naman akong balak na tapusin ng meron tayo. Mahinahong paliwanag ko. Na siyang nagpangiti sa kanya. At saka, ang pogi mo kaya? San pa ba ako makakahanap ng kagaya mo? Pagbibiro ko, kaya mahina siyang natawa. Well, that's a relief. Malumanay na wika niya bago naglakad palapit sa akin. Tapos ay tipid akong napangiti nang mahigpit niya akong niyakap at hinalikan pa sa pisngi. Sa totoo lang, hanggang ngayon parang hindi pa rin ako makapaniwala na pamangkin ka ng babaeng yun. But I don't care. Sa ngayon,
Wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang mag-focus sa mga masasaya at magagandang bagay sa buhay. Sa'yo, puno ng paglalambing na bulong pa niya. Bala kong puntahan sa kulungan si tita eh. Kakausapin ko lang siya saglit. Hindi ko siya tatanungan kung bakit niya ginawa yon. At hindi ko siya susumbatan kasi alam ko namang wala akong karapatan. Kakausapin ko lang siya para masabi na lumaki ka pa rin mabuting tao at masaya. Tapos babalik na ako sa Taguig. Mahinang wika ko. Sasamahan na kita. Sagot niya. Kaya mabilis akong umiling. Hindi mo na kailangan gawin yun kung hindi ka pa handa, Kenzo. Alam ko rin naman na mahirap harapin muli ang isang tao na sobra ang trauma na idinulot sa'yo. Paliwanag ko. Like I said, I'm okay now. Gusto ko na rin siyang makaharap. Pakiramdam ko mas magiging okay ako kapag nagkaharap na kami. Kasi ay makakahanap na rin ako ng closure. Mahinahong saad niya. Kaya naman napangiti na lang ako bago tumango. Kaya naman ang araw na yon, habang nagkwekentuhan pa rin ang mga magulang namin, ay nagpaalam kami ni Kenzo na aalis para nga mapuntahan si tita. Nang makaharap nga namin siya, ay agad siyang ngumiti sa akin na para bang sobrang saya niya na makita ko. Grabe, ang laki-laki mo na. Hindi kita nakilala dahil sobrang ganda mo. Kamusta ka na? Kamusta yung mga magulang mo? Eto na bang boyfriend mo? Masayang tanong niya sa akin. Napalunok naman ako ng laway bago pilit na ngumiti. Siya po si Kenzo, tita. May halong lungkot na saad ko, kaya nawala agad ang ngiti sa labi niya. Anak po siya ni Tito Kerwin. Dagdag ko pa. Dahil doon ay bahagyang umawang ang labi niya habang titig na titig kay Kenzo na para bang hindi siya makapaniwala. Tita, alam ko po na mabuti kayong tao at sobrang nakakalungkot lang po na kaya niyong gawin ang bagay na yun sa isang bata. Pero hindi ko po kayo sisisihin o susumbatan. Gusto ko lang po sanang malaman niyo na mabubuti po silang mga tao. At kahit na nasaktan niyo sila sa nakaraan, naging masaya pa rin po sila. Dagdag ko pa. For years, nagkaroon ako ng takot sa mga babae dahil sa ginawa mo. At alam mo ba kung anong nakakatawa? Nakakatawa kung papaanong maglaro ang tadhana kasi minahal ko ang pamangkin ng babaeng. Grabe ang sakit na idinulot sa akin at sa pamilya ko. I didn't even know that you're blood related. Pero hindi na importante yun kasi mahal ko siya sa kung sino man siya at hindi sa kung sinong pamilya niya. Seryosong wika naman ni Kenzo. Nakita ko ang luhang namuo sa mga mata ni tita. Dahil doon. But even if you caused me and my family so much pain, I'm still choosing to forgive you. Kahit pa hindi ka humingi ng tawad. Kasi alam ko na mas gagaan ang pakiramdam ko kapag pinakawalan ko ng lahat ng mabibigat na matagal ko nang dinadala sa puso ko. Gusto ko lang malaman mo na binasag mo man ang isip at pagkatao ko sa nakaraan. Pero nagawang hilumin ni Alice ang lahat ng sugat. We're happy now and we're living a happy life. Sana ikaw rin. Kahit pa nandito ka't nakakulong, sana magawa mong patawarin ang sarili mo at maging masaya ka pa rin. Dagdag pa niya. Nakita ko kung papaanong napayuko si tita dahil sa narinig. Tapos ay sunod-sunod na paghikbi pang ginawa niya na para bang sobra siyang nahihiya at nagsisisi sa mga nagawa niya noon. Ganun kasi siguro talaga madalas. Nakakagawa tayo ng mga hindi magagandang bagay base sa bugso ng ating damdamin. At kapag huli ng lahat, saka tayo magsisisi. Sorry. Umiiyak na bulong ni tita. Sorry. Paulit-ulit na saad pa niya habang patuloy sa paghikbi. Pinapatawad ko na ho kayo. At gaya ng sinabi ko, sana magawa niyo rin patawarin ang sarili niyo. Sagot naman ni Kenzo. Mapait akong napangiti dahil doon. Hindi naman na kami nagtagal pa at nagpa siya kami ni Kenzo na umalis na. Habang naglalakad nga kami papunta sa kotse, ay agad kong pinagsalikop ang mga kamay namin. Halatang nagulat siya sa ginawa ko dahil agad pa siyang napatingin sa akin. Pero sa huli ay binigyan lang niya ako ng matamis na ngiti bago mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay ko. Sa mga sumunod na araw ay nagpa siya akong bumalik na sa Taguig. Aminado ako na madalas ko pa rin naiisip
ang mga revelasyong nalaman ko. Pero mas pinilit ko na magpakatatag at huwag na lang bigyan ng pansin ang mga bagay na yon. After all, hindi naman na nagbukas si Kenzo at ang mga magulang niya ng usapin tungkol doon. Kapag kasama ko sila, puro tungkol sa aming dalawa ni Kenzo ang topic, kung kailan daw ba kami magpapakasal at kung kailan namin sila bibigyan ng apo. Natatawa na nga lang ako kasi ay hindi pa naman talaga kami ni Kenzo. Although alam ko na pareho kami ng nararamdaman. At one point, masaya ako sa ganoon kasi iramdam ko na welcome talaga ako sa pamilya nila. Kahit pa pamangkin ako ng tao na nagbigay sa kanila ng masakit na alaala. Pagkatapos ng ilang linggong panliligaw sa akin ni Kenzo, sinagot ko na rin naman siya. Akala ko nga ay hindi na importante yun. Basta pareho kami ng nararamdaman. Pero sinabi niya na importante daw na may label kami. Para daw kahit anong oras niya akong gustong halikan at yakapin ay may karapatan na siya. Kapag magkasama kami sa labas, pansin ko na medyo ilag pa rin siya sa ibang mga babae. At naiintindihan ko naman na hindi talaga madaling mawala sa kanyang takot. Ang magandang bagay naman ay nagagawa na talaga niyang yumakap o humawak sa mga babae na malalapit sa kanya. Kaya alam ko na darating ang araw na unti-unti ay magiging okay na talaga siya. Gaya nga ng laging sinasabi nila, lahat ng sugat naghihilom din sa tamang oras. Pagkatapos naman ng 6 na buwang relasyon namin ni Kenzo, sobrang nakakataba ng puso na inaya na niya akong magpakasal. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag. Sa totoo lang, ay hindi ko kailanman inisip na darating ako sa ganitong punto ng buhay ko. Kaya sobrang saya ko. Tumagal ang preparasyon ng halos 2 buwan. Hanggang sa maikasal at maging legal na mag-asawa na nga kami. Sa kasalukuyan, ay 6 na buwan na akong buntis sa panganay namin. At kung meron mang nagbago sa pakikitungo sa akin ni Kenzo, yun ang mas naging malambing at maalaga pa siya. May mga pagkakataon nga na hindi siya papasok sa trabaho para lang ma-spoil ako. Sobrang swerte ko sa asawa ko at tingin ko wala na akong mahihiling pa. Kung may natutunan man ako sa kwento namin, yun ay hindi dapat tayo matatakot na pangalawa, magpatawad. Patawarin natin ang sarili natin. Kasi kapag nagawa na natin yun, ay mas magiging madali na para sa atin ang patawarin ng ibang tao na nagkamali sa atin. At pangatlo, face your fears. Maiksi lang ang buhay. At kung lagi tayo magpapadala sa takot, ay hindi tayo tuluyang magiging masaya. Tandaan sana natin na marami man ang dahilan para manlumo, masaktan at umiyak, ay mas marami namang dahilan para ngumiti, tumawa at maging masaya. Ilan lang yan sa mga aral na natutunan ko sa sarili kong kwento. At sana, kagaya ko, ay may natutunan din kayo. Maraming salamat ulit sa pakikinig. Hanggang sa muli. Wakas.